Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Hindi ko matiis. Sa totoo lang, sobrang busy ko. Kita nyo, same jacket pa rin yung suot ko. Kasi ito yung ginagamit ko pagka nagre-repair sa taas eh. Para tuloy tapon na after. Ito, hindi ko lang kasi matiis yung yung, hindi ko lang matiis na hindi mag-react dito. Marami nagagalit sa akin doon sa kinontent ko kahapon. Sabing ganon. Nag-politics daw ako. Hindi naman politics ito eh, itong pinag-uusapan na ito eh. Ito ay simpleng pag-atras sa hamon. 'Di ba? Simpleng pag-atras sa hamon, 'yun ang issue dito. Hindi ito politics, hindi ito kung sino yung tama, sino yung dapat makulong, sa tama ba yung pagkakahuli kay Duterte. Well, politics in the sense na ginagawa kasi nilang politika yung hamunan ng dalawang magkaaway eh. 'Di ba? Eh kung yun ang point of view nyo, di okay lang. Pero para sa akin hindi politics to. Anyway, panoorin nga muna natin tong mga video. So ito sa 24 oras weekend. Winner by default si PNP Chief General Nicolas Torre sa kanilang boxing match ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na hindi dumating. Pero giit ni Duterte, hindi naman niya hinamon si Torre. Nakatutok si Katrina Son. Ito yung ito yung nagiging problem. Kaya mga supporter ni Sir Baste Duterte, ako wala akong pinapanigan, alam nyo naman. Alam ng mga dati nanonood sa kritiko din ako ni General Torre. Scripted nga ako dun sa 5 minute niya na responde eh. Kung napapanood yung mga videos ko. Kaya lang nagiging objective ako dito. Kayo din sana ganon. Doon tayo sa katotohanan. Kasi napapansin ko kayong mga supporter ni Sir Baste, ginagawa ko yung ping-pong balls eh. Tok. Tapos magbabounce sa kabila. Hahampasin, tok, babounce na naman. Alam mo yon? Ano ba yung unang dahilan, 'di ba? Hinamon ni Hamon talaga yon. Wag na kayo magpalusot. Hamon yon. Tok. Hinamon si Torre, pumalag si Torre, babalik, tok. Tapos sasabi si Baste Duterte, magpa-drug test muna yung amo mo, tok. Oy, magpa-drug test daw muna yung amo mo, babounce na naman kabila yung mga supporter ni Duterte. Sasabihin nung kampo ni Torre, ano ba yan, umiiwas lang, nagpapalusot lang na magpa-drug test muna. Babalik na naman uli yung bola, tok! Tapos, pagbalik kay Duterte, bakit kailangan may pa-charity pa? Pok! Babalik na naman. O bakit daw may kailangan pa-charity pa? Sasabihin na naman ng kampo ni Torre, wala namang kinalaman yun doon sa laban, pok, babalik na naman uli. Hanggang sa dumating sa punto na, wala naman ako sinasabing hinahamon kita, pok. Alam mo yun, ginagawa kayong ping-pong. Diba, sa totoo lang, mga hindi tayo magkaaway ha. Isipin nyo, madali lang isolve ito eh. Itong, kung sa umpisa pa lang, inayos na ang lahat, paano magiging maayos? Ito ha, naghamon si Baste. Sige, palusot nyo, hindi naman hinamon eh, katulad dito, no? Tapusin pala muna natin to, may video pala tayo nire-reakan eh. Mamaya, mag-uusap tayo. Naghiyawan ang mga tao sa Rizal Memorial Coliseum nang lumabas si PNP Chief Dito kayo asar na asar eh, no? III. Suot ang kanyang pulang boxing jersey at gloves, handa na para sa boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Maya-maya, nag-countdown. At nang matapos ang bilang Ito symbolic na lang ito eh. 'Di ba? Alam na ng lahat na hindi talaga pupunta doon. Pero kailangan to para magkaroon na ng katapusan itong feud na to. at wala si Duterte. Winner by default si Torre dahil sa hindi pagdating ni Duterte. May mga statements na rin siya na hindi na rin darating eh. Kaya Oo.
Symbolic na lang to. natin sapagkat marami ang nagbayad. Marami ang nagbayad. Nakalikom tayo ng mga 350,000 na lang sa gates eh. So, we have to show up and give the people what they expect. Ayon pa kay Chief PNP Nicolas Torre na ito na raw ang huling beses na papatol siya sa hamon ni Acting Mayor Baste Duterte. Pagbibigay diin Ito ang problema. Hindi nyo nare-realize ito'y laro ng chess eh. 'Di ba? Now, nagkaroon ngayon si General Torre ng dahilan para hindi napansinin si Duterte. Si Baste. Kasi lilitaw niyan, ginawa niya na lahat eh. Tapos hindi siya sinipot. 'Di ba? Mamaya pag-uusapan natin yung mga pasikot-sikot yung dahilan. 'Di ba? Yung tungkol dun sa may pinirmahan na travel authority, etc. 'Di ba? Mamaya pag-uusapan din natin. niya Yan. na pinatulan lamang niya ang boxing match dahil gusto niya makalikom ng pondo para makatulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng sunod-sunod na bagyo. Ayon kay Torre, 16.3 million na cash donation ang nalikom sa event. May donasyon pa raw na isang truck ng mga bigas at delata. Mas malaki sana yan kung dadalo si si Basti eh. Just imagine, kahit mga DDS mag-aano din dyan eh. Bibigay din, 'di ba? Nagbigay rin si boxing champ Manny Pacquiao ng belt para i-auction. Dagdag ni Torre, walaan niya silang nagastos sa event. Matapos niyan ay nagpunta siya sa Baseco para mamigay ng ayuda. Inorganisa Ang tatakbo to ah. ni Torre ang laban matapos ang pahayag na ito ni Duterte noong nakaraang linggo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, arat ko makaya, bita. Diba? Kung suntukan tayo. To be fair, ito dito nagsisimula yung palusot. 'Di ba? Hindi naman daw niya hinamon, sinabi niya daw kung suntukan tayo. Kumbaga hypothetical lang daw 'yun. Pero kahit naman ganito kasi 'yan. Yung pananalita mo ay insulto. Uri na ng hamon yan eh. Challenge na yan eh. Kayong mga supporter ni Baste, lalo na yung mga matatapang sa inyo. Diba? Pag kayo hinamon, sabi, wala ka naman eh. Diba? Wala ka naman eh. Isang pitik ko lang sa itlog mo, tatakbo ka eh. Siyempre may insulto ang pagkatao nyo dun. Diba? Some of you, diba? Magagalit dun. Ano yung magiging ganti nyo sa halimbawa ako yung nagsabi sa inyo, no? Alam mo ikaw, wala ka naman eh. Mayabang ka lang dahil may baril ka. Pero kung susuntukan, hindi ka uubra sa akin. Ako nagsabi sa inyo nun. Now, anong magiging natural reaction nyo sa sabihin ko? O sige. 'Di ba? Kalimitan sa inyo, lalo yung mga matatapang diyan. Yan ang ano nyo eh. Normal yung ginawa ni Torre eh. 'Di ba? Dahil na-challenge kayo doon sa sinabi ko. Hindi mo na kailangang sabihin na hinahamon ko kayo na makipagsuntukan sa akin. Hindi ko na kailangang sabihin sa inyo 'yon. 'Di ba? Natural maaano kayo, may insulto kayo sa sasabihin ko. Malamang susuklian niyo yung sinabi ko. O sige, tara bungo. Ano tayo? Automatic 'yun eh. At anong masasabi nyo kapag hindi ko kayo pinalagan? Ilalagay ko sa inyo yung posisyon ni Torre. Sagutin nyo ako, wag nyo muna akong shortcutin na bobo ka bungo. May nag-unsubscribe pa sa akin dahil bobo daw ako eh. Pero isipin nyo itong sinasabi ko. Hinamon-hamon ko kayo, di ba? Or kahit hindi ko kayo hinamon, pinaringgan ko lang kayo. Kasi yung konteksto ng may nagsabi pa sa akin sa FB, kung papakinggan nyo, hindi naman hinamon, okay, fine, hindi hinamon. 'Di ba? Sinabihan ko lang kayo na, kayo hindi kayo ubra pag nagsuntukan tayo. Hindi kayo ubra sa akin. Oh. Tapos ngayon, ikaw naman, sasabihin mo sa akin ngayon, o sige bungo, suntukan tayo. Papalagan ko yung sinabi mo. Suntukan tayo. Ngayon, ang sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo hindi ko kayo papatulan. Hindi ko rin sasabihin sa iyo doon sa binigay mong date ay may lakad ako. Hindi mo alam 'yon.
Or kahit na alam mo na may lakad ako. 'Di ba? Kasi yun na naman ang bagong narrative nyo eh. Alam nyo na alam daw kasi ni Torre na may lakad daw ito, kaya niya tinuloy. Okay, sige, granting, no? Sige. Sabi ko sa inyo, hindi ko kayo papatulan. Anong sasabihin nyo sa akin nun? Ako yung nakasalang, ha? Paki-comment nyo sa baba. Ako yung nagparinig sa inyo, ha? Pinaringgan ko kayo. Lalo na kung kinall out ko yung name. Sino ba yung mga nagko-comment sa akin? Ko-call out ko yung name. Kunyari lang to, ha? Sana yung maghanap ako ng isang nagko-comment sa akin. Wait lang, ha? Dito sa video ni Awit. Hello, diba? Yung mukhang matapang dito. Si Sir Jeffrey de Guzman. Alam mo, Sir Jeffrey de Guzman, hindi ka uubra sa akin eh. Pag nagsuntukan tayo, hindi ka uubra sa akin eh. Isang suntok ko lang sa'yo, tutumba ka sa akin. Siyempre may insulto si Sir Jeffrey de Guzman sa akin. Papalag to ngayon. Although na hindi hamon ang sinasabi ko lang. Hypothetical din yun. Kahit ilagay niyo sarili niyo kay Sir Jeffrey de Guzman, may insulto yan eh. At dahil na-insulto mo yung pagkatao niyan, papayag yan. Buti nga si Torre, banayad pa siya nung nagsabi na tandaan niyo, hindi ako pro Torre, ha? Nakikita niyo yung past videos ko. 'Di ba? Hindi ako pro Torre. Nai-scriptan ako doon sa 5 minutes niya na binabalita. O anong niyo doon? Pag na-insulto ko yung pagkatao niyo na na sinabi ko, hindi kayo uubra sa akin sa suntukan. Ano yung unang gagawin niyo? Naghahamon ka pabalik, 'di ba? O sige, subukan natin. Subukan natin bungo. Now, nung ginanon niyo ako, ang sasabihin ko naman sa inyo, ano muna? Ano bang sabihin? Basta ang sasabihin ko sa inyo, walang kinalaman sa Sabihin mo muna sa nanay mo, magpa-drug test muna siya. Yung walang kwentang dahilan, di ba? O sabihin mo muna sa tatay mo, muna siya. Magpa-drug test bago tayo suntukan. Maggagawa ako ng kondisyon na imposible mong magawa. O anong sasabihin mo sa akin? Hindi, gusto kong mapakinggan yung sagot nyo. Pag ganun yung pinalagan nyo ako, tas ganun ang sagot ko. Hindi pa nyo alam na aalis ako, ha. Magtatanga-tangahan kayo kung hindi nyo sasabihin duwag ako. Doon nagkaroon ng problema. Doon sa time na sinabi niya na magpa-drug test muna yung amo mo, si BBM. Sa bibig niya mismo lumabas na lahat ng hair follicle test daw. 'Di ba? Doon nagsimula yung pagkakaintindi ng tao na naduwag siya. Doon sa yan. Kasi alam nyo, let's say may lakad, no? Kung ako, halimbawa, willing akong kaharapin ka, 'di ba? Ininsulto kita, Sir Jeffrey de Guzman, hindi ka uubra sa akin pag nakipagsuntukan, pag nagsuntukan tayo, hindi ka uubra sa akin. Sasabihin sa ni Sir Jeffrey de Guzman, o sige bungo, magharap tayo ngayong linggo. 'Di ba? May lakad ako ng linggo. Ang sasabihin ko, hindi ngayong linggo, after ng lakad ko, magharap tayo. Yun ang automatic kung dapat sabihin sa'yo. Pero yung sasabihin ko muna na, hindi, magpa-drug test muna yung tatay mo. Naiintindihan nyo ba? Naiintindihan nyo ba yung Walang bearing dito kung may lakad ako ng linggo eh. Siguro naman, the moment na kumasa kayo at nalaman nyo may lakad akong linggo, mag-a-agree ka na mag-move yung schedule natin. Para magharap tayong dalawa. Di ba? Tsaka sasabihin ko sa inyo, bakit kailangan mag-charity pa? Wala namang kinalaman yun. Kung i-analyze nyo talaga, yung pinagtatanggol nyo talaga, may fault talaga. Wag nyong idolizin yung isang tao. Tingnan nyo lang yung galawan.
Galawan lang ang tingnan natin dito. Wag nating isipin na siya ay idol namin, siya ay anak ng aming Tatay Digong. Wag niyo muna isipin yun. Yung galawan niya lang talaga. Naiintindihan nyo naman ako eh. Alam ko naiintindihan nyo naman ako eh. Nag-i-struggle lang kayo dahil naglalaban yung pagiging Duterte supporter nyo at yung totoo. Diba? Tapos ito pa, ito isang example, no? Another palusot. Diba? Ano yung susunod na palusot? Ito, pinost ito, no? Si Mayor Baste Duterte. Travel approved by Jan V. Crimulla. Ang pinapalabas dito, DILG si Jan V. Crimulla eh. Pinapalabas dito na nag-file si anong tawag dito? Travel Authority. Nag-file si Duterte si Sir Baste Duterte ng Travel Authority. At nung July inapprove daw, alam daw ni Jan V. Crimulla na inapprove niya ng July 2025. Alam niya daw. Kaya daw hinamon ni Torre. Kumbaga alam nila yun. Kumbaga ito may sinasabi pa nga dito, team effort daw eh. Parang ang nangyari, in-schedule ni Torre ng 27 kasi alam niya na aalis si Duterte, nakalagay dito, ng July 25 to 29. Diba? Kaya team effort daw. So, inapprove ni Jan V. Crimulla ng July 20 yung pag-alis, then, hinamon ni Torre ng 27. So, ang lumalabas, parang ito I'll be honest, parang ang lumalabas, pinipwersa ni Jan V. Crimulla na umalis si Duterte ng Pilipinas. Hinamon siya ni Torre ng 27. Tandaan nyo, gamitin nyo utak nyo, ito ay Travel Authority. Hindi ito deportation paper. Choice pa rin ni Baste Duterte kung gagamitin niya itong Travel Authority na to o hindi. Kalayaan niya pa rin yun. Pwede niya i-cancel to eh. May magagawa siya kung talagang gusto niyang humarap eh. Ano ba yung hahabulin niya? Pupunta lang naman yata siya sa dahig, di ba? Dahil sa tatay niya. Hindi mo makakapaghintay yung tatay niya. Ma-delay man lang siya ng kahit isang araw or 2 araw. Hindi mag-apply uli siya. Di ba? Hindi ba mas mapapahiya sila Torre kung kinancel niya yung lakad niya to at harapin niya si Torre? Kasi lumalabas dito yung sinasabing team effort, para bang ang dating netong papel na to ay puwersahang pinapaalis ng Pilipinas naiintindihan niyo ako? Parang ang dating neto, pinirmahan naman ni Jan V. Crimulla yan alam nila na aalis si Duterte kaya pumayag si Di sana kung ganun ang play nila, mas maganda, pahiya nila. Pahiya ni Baste, umattend siya ng boxing. Akala nyo, aalis ako, no? Mas mapapahiya si doon, si General Torre. Di ba? Pero ganito ang nangyari. Hindi alam ng tao, let's say alam nila Torre, alam nila Jan V. Crimulla na aalis siya. Kasi yun ang narrative nyo eh. Hindi alam ng tao yan eh. Ito eh. Until such time nilabas na lang nila yan. Di ba? So meaning, yung mga tao, hinayaan muna nilang mag-isip na siya ay tatakbo-takbo kunyari or duduwag-duwag bago niya sinabing ganyan. Kung tutuusin, walang bearing ito eh. Kasi nga sinasabi ko, choice ni Duterte yan kung aalis siya o hindi, kung ika-cancel niya to o hindi. Hindi naman ito deportation eh. Na, di ba pag dineport ka, obligadong mawala ka na sa Pilipinas? Hindi naman yan yun eh. Hindi naman sinasabi sa papel na yan na obligadong umalis si Duterte. Alam mo kung team effort yan, baka nga hindi i-deny ni ni Jan V. Crimulla to eh. Kaya walang bearing ito, kaya payagan yan
Kung talagang ano, kasi ikaw ang nag-request nito eh. Kung ikaw ang nag-request nito, choice mo rin kung susundin mo yan. Kasi ang nakataya dito, pagmamahal ng mga supporters mo, credibility mo, word of honor mo, kahihiyan mo. Yan ang mga nakataya niya, napaka-importante nun sa isang politiko. Abay kung may nangyaring ganyan, nagkahamunan, at regarding yan sa reputasyon ko, kakancel ko yan. Makakapaghintay naman yung tatay ko dun sa dahig eh. Makakapag-rebook pa naman ako eh. Ito'y malinaw na ano lang to, dahilan to. Naka-schedule na. Ano ngayon kung naka-schedule na? O ganito ano, option B. Let's say, talagang talagang hindi na pwedeng i-cancel to. Sige, pagbibigyan ko na ano, for the sake of argument, ito lahat ng palusot nyo, inaano ko na ha. Hindi na kasi pwedeng cancelin yan kasi may mga booking na ng hotel yon, may plano na doon. Okay, fine, sige, hindi na pwede. Pero the moment na dapat na kumasa si General Torre, bigla mong sinabi dapat yan, hindi sa Sunday. Kasi alam nyo, aalis ako eh. Gawin natin Tuesday yan. Hindi eh. Ano ang una sinabi ni Baste nung kumasa si General Torre? Ito naman ang condition ko. Nag-condition siya na sa kanya na magpa-hair follicle test yung amo niya. Instead na ito yung pag-usapan. Mukhang malabo yan kasi may scheduled flight ako niyan. I-move natin. Di ba mas maganda kung ganon? Ang dami-dami pang palusot, dumating pa sa point na hindi naman daw hinahamon, hindi naman hanggang sa nakaisip sila ng puzzle na itagni-tagni nila para mabuo nila itong dahilan na to. Di ba? Kahit saan kayo lulusot, hindi talaga lulusot, min. Malinaw talaga na umiwas. Hindi ako pro BBM, hindi ako pro Duterte. Doon sa talagang totoo. Kayo din sana para din kayo sa totoo. Hindi kayo alipin ng kahit sinong politiko. Sa Pilipinas tayo maging loyal. Maaring yung tatay niya, maaring yung tatay niya may magandang ginawa dahil naging presidente yung tatay niya eh. To be fair naman nun, ito magiging bias ako ng konti kay President Duterte. Nung nakakausap ko yung nanay ko nun, yung mga adik-adik dun sa Mindoro nun, wala na daw dun, wala nang natakot kay Duterte nung, di ba? Tsaka si Duterte nun, para talaga rockstar nun, nire-respeto sa ibang bansa dahil nga, medyo kinatatakutan ng image ni Duterte eh. Yun naman ang mga gusto ko kay Duterte nun. Pero ito kasi, ibang usapan ito, malinaw ito na umiwas siya. Hindi ito political eh. Kwento ito ng isang naghamon. Di ba? Tapos ang pinalalabas pa, sila lang daw ang may gawa niyan. Paano sila naghamon yung isa eh. Hindi naman daw hinamon eh. Hindi na, kaya ininsulto mo eh. Form ng challenge yun. Parang ganito, no? So, sinasabi sa akin nung nakausap ko sa FB, hindi naman bakit obligasyon daw ba ni Duterte na ni Baste Duterte na harapin yan? Basta sinabi niya lang hindi tawag dito, hindi uubra sa kanya si Torre, 'di ba? Yun lang naman ang sinabi eh. Wala namang hamon daw na sinabi eh. Parang ganito yan Ako nagsabi din lang ako sa inyo. Kasi sinabi ko ba na magsusuntukan daw? May sinabi daw ba si Baste na magsusuntukan? Dahil sinabi lang daw ni Baste na hindi siya uubra, may sinabi daw ba na kailangan magsuntukan? Ganito kasi yan. Kung ilalagay natin sa isang analogy, meron akong sinasabing gamot, no? Itong gamot na ito ay mabisa sa isang sakit. Now, ang ginawa mo, ininom mo, inano mo yung sinabi ko. 'Di ba? Parang kinagat mo. Tapos hindi gumana yung gamot.
babalikan mo ako. Sabi mo, ano, effective to. Tapos bigla sasabi ko, sinabi ko bang inumin mo? Ang sinabi ko lang, di ba, men? walang logic. Di ba? I know, may chance na yung iba na matagal na sa akin ay magalit kayo, mag-unsubscribe kayo sa akin. Pero aminin natin yung totoo. Na talagang umiiwas si Baste. Now, ito, panoorin natin to si Torre, no? May sasabihin siya dito. Nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Hindi na ako tatanggapin kung lumumugda sa ibang araw. Sabihin niya lang at tingnan natin kung anong isasagot natin yun. Pero I don't think really. Pero mukhang open pa rin siya. Tingnan natin kung may isasagot pa tayo dyan. Sabihin niya lang at tingnan natin kung anong isasagot natin yun. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he say anymore. Totoo nga yun. 'Di ba? Kasi nag-effort na siya eh. Ito ha, to be fair, akong tatanungin nyo, magsusuntukan silang dalawa ni Baste. Sino mananalo? Kay Baste ako. Pagka sa palakasan. Pero gusto ko tong manalo. Ang sabi ng puso ko, gusto ko ito manalo. Kasi, mapapahiya to eh. Mapapahiya ang buong PNP pag natalo to eh. Pero ang sinasabi ng utak ko, si Baste ang mananalo pag nagharap silang dalawa. 'Di ba? Pero na-earn ni General Torre yung karapatan niya ng tumanggi. Kasi pinagbigyan niya na eh. Kasalanan din naman ni Baste 'yun eh. Ginawa niya itong sitwasyon na to na may karapatan na si Toring tumanggi. Kasi pinagbigyan ka na eh. 'Di ba? Totoo 'yun, wala nang logic na pagbigyan ka pa. Ngayon, ang tanong, hindi drama lang ni Torre yan para ano ngayon, technicalities ito eh. Kahit pa sabihin mo nagdadrama lang si Torre dyan na it doesn't matter anymore. Kung yung sinasabi niya na yan ay palusot niya na lang doon sa hamon ni Duterte, napagbigyan niya na eh. Sinayang ni Duterte yung pagkakataon eh, ni Baste eh. Ngayon, right niya na yan, yung tumanggi na, right niya na yan. Whether yan ay kaduwagan na lang ni Torre yan o hindi, right niya na yan. Na tumanggi. Parang yun nga eh. Ang credibility kasi parang. Correct yun. Importante talaga ang credibility. Di ba? Maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam na nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila, tuwang-tuwa naman silang niloloko sila. So, hindi naman tayo obra doon, hindi tayo kasali sa mga tao na pwede niya lokohin. Kung ito man sinasabi ni Torre, palusot na lang niya yun. Na-earn niya yun eh. Napunta siya doon sa lugar na pwede niya nang sabihin ang gusto niyang sabihin. Kasi pinabayaan ng idol nyo, pinabayaan ni Baste na ganyan ang mangyari. Kasi inuulit ko, dapat ang ginawa nung kumasa si Torre, sinabi, sige, sa Sunday. At hindi siya pwede sa Sunday. Ura-urada. Ay, hindi, no, not Sunday. Gawin natin Tuesday. Pero hindi, ang unang sinabi niya, ang condition ko magpa-drug follicle test muna. Di ba? Di ba? Ngayon, ang nakikita kong fix dyan, kung gusto nyo matuloy pa yan, kung gusto nyo mapatuloy, naman ang mag-effort, si Baste naman mag-effort. Pumunta siya sa Manila, siya naman ngayon na magtayo ng ring doon. Pwede pa. Yun. Torre, hinihintay kita dito. Yung gawin niya yung ginawa nito, tapatan niya to. Pwede. Pero kung hihintay niya pa rin, siya na nga naghamon. Actually nga, kabulshitan ito eh. Ikaw naghamon dapat, ikaw ang mag-prepare ng ring nyo dapat eh. Di ba? Kabulshitan ito eh, sa totoo lang. Pero ginawa na ng kaaway mo eh. Parang bang, wala ka nang iintindihan ako ng gagawa. Ganun kasi yun nangyari min eh. Di ba?
Pero ganun talaga. Yung kung gusto niyo matuloy pa yan, si Baste naman ang gumawa ng ganyan. Baka pa pwede. 'Di ba? Anyway, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Huwag kayong magagalit sa akin ha. Doon lang tayo sa totoo. 'Di ba? Yan lang po muna, magandang gabi sa inyong lahat. Ay, magandang hapon pala. Bye-bye.